Talagang patuloy na naghahamon itong nakamaskarang ito, ang mahiwagang tao na hanggang sa ngayon ay hindi pa nakikilala. Pero ang alam lang natin, walang titulo ito pero pumipisak ng mga masters. At talagang hinahanap ang mga mamaw, tinatimingang hamunin. At natimingan nga po ang mga malalakas na players sa katatapos lang na Paris Freestyle at hinamon ni Ray Enigma ang World Blitz Champion na si Nepo. At pagkatapos, hinamon din si Magnus sa pangalawang pagkakataon. Pag-aralan natin, samahan niyo po ako. Pero bago natin simulan mga kamatsas, atin munang sagutin ang naiwan nating puzzle kahapon. Ayan, it's white to play. Congrats po sa mga nakakita. Rook H8. Ayan, okay. Nabasa ko naman ang inyong mga messages na sacrifice dalawang tore, sabing ganon. Kaya automatic na po na alam nyo na ang kasagutan. Ayun. Nasa dulo yung Reyna, nasa A1, no? Pero dahil sa dalawang tore na sinakripisyo, ay nagkaroon ng daan para tuloy-tuloy na magkaroon ng matchas. Okay, at ito naman po ang iiwan nating puzzle for this video. Ayan. So, it's black to play. Hanapin nyo po ang spectacular, brilliant move na gagawin ng black dito na talagang masisiyahan kayo sa solution. Click nyo lang po ang link sa description below, www.chessclub.com/Roderick. Ibig sabihin po, ang mga taga-subaybay ng channel natin, ang mga kamatsas, sila po ang sasagot at mabibilang po nila yan. Kaya sana po, supportan nyo na. Click nyo po ang link sa description below at mabibilang nila kung ilan ang nagsosolve ng puzzle. Okay? Maraming salamat po at ngayon pasadahan na natin ang laban na ito, ang ginawa ni Enigma. Nag D4, Knight F6 si Nepo, Knight F3, E6, E3. Abay, napangalanan na ang opening na to. Enigmatic call system daw. Dahil Ray Enigma, enigmatic na, nilagyan ng pangalan. At ang time control po nila ay 3 minutes, no increment mga kamatsas. Kaya talagang mabilisan. C5, Bishop D3, Bishop E7 at nag-castling. Castling si Nepo at nag-C3. Yan po ang call system eh. Para siyang London na pinatitibay ang D4 po. Yun nga lang kaibahan, ang London naka-release po ang Bishop sa F4. Samantalang ang call naiwang nasa baba. B6 para i-develop ang bishop at dito nag-E4. Ayan, at sabi po sinabi ni Enigma sa kanyang annotation sa video na in-upload niya, kapag daw naka-E4 dito ang puti ay celebration na raw. Aba, matindi. Nag-D5, E5, and Knight FD7. Bakit kamo celebration? Kasi po mas maluwag ang space at napakainam pa ng diagonals papunta sa king side. Medyo dapat inuna muna ni Nepo yung D5 para di naka E4, ano? Nag-rook E1. Ayan, bakit po nag-rook E1 dito? Kasi ito ang malakas na bishop. Bad bishop yon. I-exchange po ang bad bishop sa good bishop. Kaya iniilag talaga ang tore para anytime na mag-bishop A6 ay mayroong bishop C2 option at ma-preserve ang magandang diagonal papunta sa king side. Hindi pwersadong ma-exchange. Nag-A5, Knight BD2, Bishop A6, at ayun na nga, umilag na po. So wala nang tatama ang tore. Okay, yun ang purpose eh. At nag-Knight C6 at dito nag-A3. Ayan, para kung kumapture man ang black dito, kakapture ng pawn, walang tempo talon ng knight sa B4 na makakaistorbong atake sa bishop. Yan ang purpose ng A3. At nag-B5 para naman mag-create ng bomba-bomba sa queen side at nag-knight F1. Ayan, para ilipat naman ang puwersa papunta sa king side at yan po talaga ang kuntirya yung atake naman sa king side. B4, talagang pinaramdaman kagad ni Nepo na para ma-divert ang isip ni Enigma ba na hindi makaporma sa king side, pero veterano si Enigma sa kanyang opening na call system. Alam niya, Knight G3, kumapture-capture at nag-Queen C7 para pressure dyan, pero parang para sa akin po walang epekto gano yung Queen C7. Parang nababagalan ako na dapat daw ang tira. Yan din ang gustong tira ng computer, Queen C7, pero parang nababagalan ako, no? Parang wala bang talagang mas mabilis na
pangsipa dyan, like wala na bang capture, ganun-ganun. Oh, yun nga lang talagang super GM. Kung sa akin po kasi parang nababagalan ako, pero mali ang aking sapantaha dahil yan din ang tira ng computer. Okay, at nag-H4. Ayan, H4 at mag-H5. Okay, so time naman ni Enigma sa king side. At nag-H6. Ayun, ito pong H6 ang blunderacious na ginawa dito ni Nepo. Dapat po, wag daw galawin yan. Capture na daw ito. Capture and Rook FC8. Yan ang hinahanap ko mga kamatyas. Yan ang hinahanap ko na mabilis na dapat magawa. Kasi may threat na Knight B4, may mabilis na atake, o kaya baka makatiming ng Knight takes E5 sacrifice, then ma-open yung atake, discovered attack. Yan ang hinahanap ko, yung mabilis na dapat maganap. Kasi malala na yan yung ganyan pong sitwasyon. Nako, malala yan. Dapat may gagawin talaga. Baka mamaya isang tira lang ng puti ay malagay na po sa panganib ang black dito. Kaya yung Rook FC8 maganda. Okay? Pero dapat si takes D4. Hindi H6. At dahil nag-H6, akalain nyo mga kamatyas, nagmistulang super GM dito si Enigma at natumbukan niya ang brilliant move. Ano po kaya yung malapasel na hataw? Sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin. Start. Maraming salamat po mga kamatyas. Ito po ang ginawa. Congrats sa mga nakakita. Bishop takes H6. Brilliant move. Sacrifice na pala. At kinapture ni Nepo sabay silent Queen D2 para atakihin ang H6 at hindi na po sinuportahan. Bakit? Useless kung susuportahan. Kung mag King G7, pipitikin lang po yan ng Knight H5, aalis din, and masasabing useless talaga. Okay, may matchas pa sa G7. Kaya, ang ginawa dito ni Nepo, nag-F6 na lang siya. At pinabayaan niyang ipakapture yung H6, sabay Rook F7 para mabilis kagad, makadepensa kagad. At nag-Bishop G6, Knight F8, pinabayaan na rin po uli ni Nepo na capturein yung Tori niya. Kasi kung magro-Rook G7, eto na naman po si Knight H5. Okay, isang malaking delubyo talaga ang paparating. Kaya tiniis na lang ni Nepo, nag-Knight F8 na lang siya, nagpasan Tori niya, at kinapture yung pawn, capture, at nag-Knight G5 check. Grabe ang bayo ni Ray Enigma. Capture, capture, at nag-Bishop to D3. At dito para kahit papaano makatulong-tulong sa pagdepensa sa bumubulusok na atake. At nag-Knight H5, dinagdagan ang puwersa. At may atake, Queen G7 ang threat, kukwinlisin. Kaya nag-Queen E7 si Nepo. At nag-Rook E3, tinempuhan muna ng atake. Bishop F5, Rook F3. Ang plano mag-G4. Umilag kagad ang King. At sinabayan pa ng Rook E1, threatening Rook takes Bishop. At talagang tuloy-tuloy, nag-Bishop E4. At dito po ay talagang tuluyan ng tinamaan ang World Blitz Champion. Knight F6 check. King D8, tinagpas po ang Bishop. Yun nga lang hindi mabawian dahil matatagpas ang Knight. Tagpas uli ang Tore. Kaya nag-decide na lang si Nepo. Itakbo ang Knight niya. Kinapture ang pawn. Capture, capture. At nag-King D7. So dito po kung material na pag-uusapan, quality down dito si Nepo. At nag-Queen F7. May pasimpleng Rook F7. Ku-Queen D7. Napa-Knight D8 para suportahan. At nag-C6 check. Pag-capture, nag-C4 check. Ayan, sunod-sunod po yung mga bayo dito ni Enigma. Ang sabi niya dito, kaya siya nag-C4, gusto niyang buksan ang king, gibain ang nakatakip pa para maka-atake, at nag-Queen D6. Ayan, kasi pag kinapture po, para maliwanag lang, mayroong Queen E4 check, tangay ang Tore sa likod. Overwhelming na po yan pag gaganyan. Sobra na ang advantage. Kaya nag-Queen D6 muna, at kinapture na, at yun nga lang, nagkaroon ng bukas na malakas na, nabuksan na talaga hinabol ng Tore. At dito ay nag-Queen C2 para may Queen E2 check. Ayan, at nag-Knight B7 para kahit papaano may iikutan, may pangtakip, may kwarto ang King. Pero nag-Rook C7, inatake, dinipensahan, check.
at nag-king A7, check ulit, and king A8 at nag-queen B6 at nako po, talagang sunod-sunod. Kinapture lang ang knight na naiwan, nag-resign ang World Blitz Champion. Grabe itong si Enigma. Ayan, parang sa lahat yata ng hinamon niya na mamaw. Ito, World Blitz Champion, current World Blitz Champion dun si Nepo, di ba? Kumbaga, nakatied ni Magnus, kung matatandaan nyo po nung nakaraan, yung hinati na lang nila yung premyo. Hindi raw makapaniwala si Enigma na talagang tinalo niya ang World Blitz Champion. Lumakas na rin sa dami ng bugbog na inabot Natuto na rin, ano? Ayan, si Karpov dinablahan niya. Kay Kasparov, talo siya Kay Magnus, talo siya O, di ba? Ito, tinalo niya si Nepo. Matapos pisakin si Nepo, hindi na kontento. Hinamon si Magnus ng Fischer Random 960 nga lang. At hindi po natin maiporma, mga kamatyas. Kasi position setup lang ang meron sa chess.com. Magkakadiferensya tayo sa Castling. Hindi pa pala na isa-set up sa chess.com yung Fischer Random. Ayan, kasi sinubukan ko po Pagdating sa Castling, ayaw mag-Castling kasi yung position setup galing sa real chess or sa standard chess position. Ayan, kaya pasensya muna. Shortcutting ko na kayo. Nabigo pa rin si Enigma na talunin si Magnus. Doon nag 9 out of 9 si Magnus sa Fischer Random. Tapos doon niya pa hinamon. Okay, maraming salamat po mga kamatyas sa inyong matigang panonood. At sana po natuto kayo and don't forget to subscribe sa mga di pa nakakapag-subscribe. At click nyo po ang notification bell para lagi kayong paalalahanan, ma-notify sa ating mga uploads. At pag may lumabas po na ads, tulong nyo na po sa ating YouTube. Paran nyo lang hanggang dulo, malaking tulong na po yan. Maraming salamat. Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang chess updates.